guys, welcome back to our channel, and today's vlog is I just want to share how to cook pork tenderloin, so in Japanese style. Simple but delicious. Please do subscribe guys sa mga hindi pa nakasubscribe, and don't forget to click notification bell nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga upcoming uploads natin. So yun, and please do like na rin sa mag-iiwan ng mga comment. So ito po yung ating lulutuin guys. Please watch until end. Ito po ay pork tenderloin. So yan, ganyan talaga ang style niya. Long. Kasi po ito po ay malasa na parte ng karne at malambot. So yun. So in this size, ganyan. Malasa po ito siya at malambot na uri ng meat. So ito po ay tinatawag na parte ng tenderloin. Tenderloin kasi malambot siya. So yun guys. Watch until end guys sa ating vlog. A simple recipe but delicious. You can prepare this on your special visitors or deli na recipe. So yan. Very simple lang po siya at napakadali pong i-prepare. And syempre, masarap. Yun naman yung mahalaga eh. Simple but delicious. So yan. Ganyan po ang kanyang style. So as usual, gumagamit po ako ng plastic para hindi po magkadumi masyado ang aking sangkalan. So yun. So yan ang ating sa kanya. Seasoning is only salt, black pepper mix. Yan lang yung kanyang pinaka pang seasoning. Kasi pag naluto siya, mayroon ka ring gagamitin na sauce sa kanya. So yun. Hindi na ako gagawa ng sauce kasi hindi naman marunong gumawa. Mayroon na kami nabibili na sauce for this recipe. So yun. Tapos itap-tap-tap lang natin para bahagya ay mag-absorb doon ang ating seasoning. So yan. Tapos i-set aside natin ito ng mga almost 30 minutes. So yan. And I used 2 eggs for my recipe. So yan. And I use rice vinegar, a little bit pangtanggal lang langsa ng itlog. And I use mirin, little bit guys. This is my only way para malisan natin yung not good smell ng itlog. So yun. So this part is, and after 30 minutes i-cover natin siya sa all-purpose flour. Yun. All-purpose flour. Ang all-purpose flour, ang kanyang gamit is to protect sa meat na hindi siya masunog, and also to protect the taste sa meat na hindi comes out. So yun po yung kanyang gamit. So tender outside, crispy outside, tender inside. Tapos yung kanyang lasa is talagang mararamdaman mo at mafe-feel mo yung natural na lasa ng tenderloin or kahit anumang meat or fish, kasi nga yung kanyang taste is hindi mag-comes out, na poproteksyonan siya ng flour. So yun po yung purpose bakit natin siya i-coated sa flour. So yan. Tapos ilagay natin siya sa eggs. So yan, ilagay natin siya sa ating na mix na eggs.
So, this is very simple and delicious for tenderloin pork. Pork tenderloin, or even chicken. Yun. And also, beef. Kasi sayang yung kanyang, masarap kasi ang part ng karne na ito eh. Manamis-namis yung kanyang, tapos malambot siya. Kaya masarap siya sa ganitong uri ng luto. So, yun guys. Ilagay na natin lahat para isahan na lang. Maraming salamat guys sa mga nanood hanggang dulo at nagko-comment ng mga kaaya-aya at naaayon sa ating content. So, at this part, gamit po tayo ng breadcrumbs. So, yun guys. Unti-unti nyo nang nalaman kung ano itong aking niluluto. So, ito po ay fry or tonkatsu. No? Tinatawag Japanese na tonkatsu. Or fry in English. So, pag sinabing fry, gagamitan natin ng breadcrumbs. No? Pag sinabing fry. I-coated muna natin sa eggs and flour. Flour and eggs. Then, i-coated natin ng breadcrumbs. Yan po yung fry. Pero kung flour lang, walang breadcrumbs, yan po yung tempura. So, take note for that. Yan po yung pinagkaiba sa fry at tempura. So, ito na po. Mag-iinit na po tayo ng mantika. For our tenderloin fry or tonkatsu. So, ayan guys, mainit na po yung ating mantika. First, so make sure na na-coated siya ng breadcrumbs para masarap. So, yun. Tapos low fire guys, no? Low fire para hindi masunog yung ating coated, then yung ating meat ay hilaw pa. Low fire lang siya. Ganyan lang. To make it delicious. Okay. At kung gusto nyo medyo coated talaga siya, pwede siyang i-double. Pwede mo siyang i-double coated gamit ang flour. From coated it flour, then coated again, put into scrambled egg, then coat again flour. Then, saka mo siya ilagay ulit sa egg at saka mo siya lagyan ng breadcrumbs. Para double coated siya, kaya lang, syempre, double din yung mantika na ma-absorb niya. Not healthy. So, one coated lang is enough. Pero pang business, kailangan mong medyo bigyan siya ng volume or pakitaan siya ng volume. So, ganun po yung way. Yun guys, tapos na po ang ating simple recipe ng ating pork tenderloin. So, yan. Let's eat. And please do like, comment, and subscribe. Ito po ay radish pickles. So, perfect na perfect po siya sa ating recipe for tonight. Thanks for watching guys. And please do share and mention me. Nang sa ganun po ay ako din po ay makapunta po sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Thank you so much. Bye-bye. And please do subscribe. Thanks for watching.